I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nako, ito naman si Congressman Castro guys, talaga naman masaya ito kasi nag-resign si Sara, no? So, alam niyo naman itong mga, well actually anti-Marcos talaga mga to, mga Dilaws to talaga guys ha. Pero kahit sabihin mo anti-Marcos itong mga to, pero pagdating sa soberenya at sa national security, talaga may pakialam sila. Kinukundi na talaga nila yan, lalo na sa issue sa West Philippine Sea, no? Talaga may pakialam sila. Although sila ay anti-Marcos. Ang sabi niya dito mga kababayan, no? Nako, nagbubunyi sila sa kasayahan, no? Hinggil sa pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang Department of Education DepEd Secretary, sa wakas ay nag-resign na din sa DepEd si BP Sara. Sana ay mas maaga niya ito ginawa para makapaglagay ng isang kalihim ng DepEd na galing talaga sa sektor ng edukasyon at alam ng kanyang ginagawa. May point siya dito mga kababayan, ha? Nasayang ang mahigit 2 taon para ayusin agad ang education crisis sa bansa at benepisyo at sahod ng mga guro at education support personnel. Nako! What do you think guys? I think may point siya dito, ano? So, alam nyo, no, sa loob ng isang taon, bilang isang, halimbawa, ikaw ay isang sekretary ng DepEd, dapat marami kang guys, nagagawa ng husto, lalo na po guys, sa bawat region. Marami pong school na dapat ayusin, lahat yung dapat pangangailangan, hindi lang po nanggagaling sa mga staff or sa mga guro, yung mga suggest nila na dapat ito ganito ang gagawin, 'di ba? Pero kailangan, no, ang higit sa lahat, manggagaling din sa sariling idea ng isang sekretary kung ano po ang dapat gawin at para lalong pagandahin ang sektor ng education, lalo na sa mga kabataan, sa mga learning guys, ha? Kasi kulila tayo pagdating sa international contest. Wala na tayo masyadong malayo na, no? So, dahil dito mga kababayan, may point si Congressman Castro. Alam, mainit sa mga Dutertes ito guys. 'Di ba? Ito naman mga Dutertes supporters, mainit kay Pangulong Marcos Jr. Nakaw, talagang binabati ko sila, ganon. Actually, dalawang kalaban ni Pangulong Marcos Jr., 2 grupo. Ito sila, Congressman Castro, mga Dilaws. Ito naman mga DDS. 'Di ba? Pero nag-iisa lang si Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? Pero hindi nila kayang pataubin 'yan. Sa ngayon, nangyari man before pero never happen again. Okay? So dahil dito mga kababayan, ano ang kapalagayan nyo? Well, ako, isa lang masasabi ko, na sana po makapili ng tamang tao para ma-resolve ano man ang problema sa education sector mga kababayan. Lalo na sa mga tulad sabi niya sa sahod ng mga guro, no? Itong pagtaas ng sahod ng guro, dumadaan yan guys sa proseso, hindi basta-basta. Pero yung mga allowance ng mga guro ayan dinoble na ni Pangulong Marcos Jr. In-upload na po natin yan, from 5,000 to 10,000 ang allowance ng mga guro under the Marcos administration. Okay, mga kababayan. So, dahil dyan mga bes, another updates po natin. Next naman, ang ano ba ang sinabi ng mga guro? Ito, pakinggan nyo mga kababayan. So, yun mga bes, another updates natin. Anong sinabi dito? Nako, mga bes 1, parang nakakasakit ng damdamin nito mga kababayan. Matural. Magre-react ang mga DDS, sabi dito guys ng mga guro. Courtesy po ng ABS-CBN, napaka-short lang ito guys, hindi ko napahabain. Ito ang pinaka-points dito is yung wala umano gaanong positibo na idulot ang pamumuno ni Sara Duterte sa DepEd, kaya hiling ng mga guro na galing naman sa kanilang hanay ang ipalit sa kanya. Dapat lang, no? Ito may balak pala siya nag-resign, dapat noon pa. 'Di ba? Sa loob ng 2 taon maraming nagagawa dapat 'yun, guys, ha. Teachers group, welcome BP Duterte sa resignation as a education secretary. Nako, medyo hurting inside ito, guys, yung sinabi dito,
Yung sinabi na wala umanong gaanong positibo na idulot ang pamumuno ni VP Sara Duterte. Guys, anong kapalagay nyo? Ako hindi ako mapalagay. Kasi nga, sabi, wala gaanong positibo na idulot ang pamumuno ni Sara Duterte. O hindi kayo naloka? Siyempre, mga besa, may nabasa ako sa social media ay dito sa mga nagko-comment, ang sinabi nila dapat ang ipalit si Professor Clarita Carlos, itong dating NSN ni Pangulong Marcos Jr. Ay magaling yon, guys, Well, medyo para sa akin fit na fit siya if siya ang mapili, no? So ito naman, guys, no exactly naman, kumbaga wala pang kasiguraduhan, no. Ito parang lang, no, yung sabi-sabi lang nila, no. Hindi pa sure talaga. Pero kung siya man ang pipiliin, di why not, di ba? So anyway, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo dito sa mga sa balita ni ABS-CBN? Ay nako, sakit yarn. So yun, guys, maraming salamat sa inyong watching. Thank you for always support my channel. Nox naman. So, mga kababayan, abangan natin ang susunod na kabanata at abangan natin ang susunod na magiging DepEd Secretary. Si Pangulong Marcos Jr. na dapat ang pumili niyan at dapat bihasa. Dito lang nagkamali ang Pangulong Marcos yung pumili siya ng isang sekretary na walang expertise pagdating sa pamumuno ng education. 'Di ba, guys? Ito lang medyo dito nagkamali ang pangulo na pili niya si Sara na na maging sekretary na wala naman expert sa pamumuno, guys, no? So, sana hindi na lang sana tinanggap ni Sara Duterte. Sana sinabi niya na lang ng diretsuhan, hindi ko tanggapin kasi wala akong eksperto diyan, 'di ba? Nang sa ganun mas maaga pa naagapan sana yung mga problema pagre-resolve sa mga problema ng education sector, mga kababayan, no? Sana kung may balak sana sa nag-resign, dapat noon pa, no? So anyway, guys, salamat sa inyo. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.